Hallelujah. Minsan pa nga po nating bigyan ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon, tanda ng ating papuri at pasasalamat sa Kanya. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoon. Hayaan po natin ng awiting ito ay atin pong maging panalangin. As we sing this song, let's continue to long and yearn na makita po natin yung pagkilos ng ating Panginoong Kristo sa atin pong kalagitnaan. Patuloy na bumaba ang langit sa ating kalagitnaan. Lord, hear our cry. And Lord, hear our cry. Come heal our land. Breathe the life into this dry and thirsty soul. And Lord, hear our prayer. Forgive our sin. And as we call on your name, would you make this a place for your glory to dwell? Open the blind eyes, open the blind eyes, unlock the deaf ears. Come to your people as we draw near. Hear us from heaven, touch our generation. We are your people, crying out in desperation. Lord, hear our cry, and Lord, hear our cry. Come heal our land, breathe life, and breathe life into this dry and thirsty soul. Lord, hear our prayer, and Lord, hear our prayer. Forgive our sins. And as we call on your name, would you make this a place for your glory to dwell? Open the blind eyes, unlock the deaf ears. Come to your people as we draw near. Hear us from heaven, touch our generation. We are your people, crying out in this. Open the blind eyes, open the blind eyes, unlock the deaf ears. Come to your people as we draw near. Hear us from heaven, touch our generation. We are your people, crying out in this. Let's sing, hear us from heaven, hear us from heaven, hear us from heaven. Oh, hear us from heaven, hear us from heaven, hear us from heaven. Oh, hear
our generation. We are your people, crying out in desperation. Open the blind eyes, unlock the deaf ears. Come to your people as we draw near. Hear us from heaven, such our generation. We are your people, crying out in desperation. Oh Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for this very wonderful day. Thank you, Lord, sapagkat Panginoon, tunay nga, Lord God, na napakabuti mong Diyos sa aming mga buhay. Salamat, Ama, ng marami po, Panginoon, dahil minsan pa, Lord, na patuloy mo kaming pinagkakaluban, Panginoon, ng pribilehiyo, ng pagkakataon, Panginoon, na makasamba po, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya, Panginoon, pinupuri ka namin po, Panginoon. Pinapasalamatan, Lord, sa araw na ito. Salamat, Lord, ng marami. Tunay nga, Lord God, na kayo ay Diyos po, Panginoon, na mabuti at tapat lagi sa aming mga buhay. Kaya naman, Ama, sa oras na ito, patuloy kami po, Panginoon, sa iyong lumalapit po, Panginoon. Minsan pa, Lord God, napatawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming mga karumihan at pagkakasala po, Panginoon, na nagawa. Laban sa iyo po, Panginoon, maging laban sa iyong kapwa. Patawarin nga kami po, Panginoon, at pakalinisin ng iyong banal at makapangyarihang dugo. At hayaan mo, Ama, na ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu po, Panginoon, siyang kumilos po, Panginoon, at gumalaw po, Panginoon, sa aming mga buhay. I-prepare mo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga spiritual eyes, ang aming mga spiritual ears, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na makita namin po, Panginoon, ang iyong kagandahan, ang iyong kabutihan po, Panginoon. At Lord, sa aming mga pag-awit, sa aming mga pagsamba, hayaan mo po, Panginoon, ang aming mga puso ay magkaroon po, Panginoon, lagi ng excitement, Lord, sa pag-awit, Panginoon, at sa pagbibigay sa iyo ng papuri. At magbigay ito po, Panginoon, Lord God, ng mabangong samyong handog sa iyong harapan, sa pangalan ni Jesus. At ganon din po, Panginoon, sa oras na ito. Kayo po, Panginoon, Lord God, ang magbibigay ng karunungan po, Panginoon, sa lingkod mong gagamitin na maghahayag ng iyong buhay at banal na salita sa buhay po, Panginoon, ni Sister Joy Obiena. Ang karunungan po, Panginoon, ang kapangyarihan, ang siyang bumaba, Panginoon, sa kanyang mula ulo hanggang talampakan, Lord, i-anoint mo po, Panginoon, siya in Jesus' name. At ang iyong mga salita po, Panginoon, Lord God, ay magbibigay sa amin po, Panginoon, ng kapangyarihan, at ito ay magbibigay sa amin na maitanim ito po, Panginoon, sa matabang lupa ng aming mga puso. Kaya, Lord, salamat muli, at ang salita mo po, Panginoon, Lord God, ay ipahayag mo po, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At sinasawata din namin ang gawa ng kaaway sa lugar na to. Ikaw, Satan, out in the name of Jesus. Anumang mga espiritu ng antok, maging espiritu ng kawalan ng focus sa pakikinig at pangunawa ng salita ng Diyos ay sinasawata namin. Kaya naman, ikaw ay talunan na at wala ka ng kapangyarihan sa lugar na to. At Lord, hayaan mo po, Panginoon, Lord God, na ang iyong presence lamang, Lord, ang pagkilos mo po, Panginoon, at ang pagsama, ang siyang maghari po, Panginoon, sa iyong gawain sa umagang ito. Salamat, Ama, ng marami, at tunay nga, Lord God, na binabalik namin sa iyo, Ama, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Hallelujah. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice in His name. Amen po ba? Amen. This is the day. This is the day. Oh, this is the day
with all that I am. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. This is the day you've made, and your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, This is the day, oh this is the day you've made. I'll rejoice and be glad with all that I am. Oh, this is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, let's sing this song with all our heart. So my you are good, you are good, and with everything I will praise, So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you.
is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is high above all things. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is high above all things. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. Come on, church, let's lift our hands and sing. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. The name of Jesus. The name of Jesus brings healing. The name of Jesus brings freedom. The name of Jesus is high above all things. The name of Jesus is victory. The name of Jesus is victory. The name of Jesus has saved me. The name of Jesus is high above all things. And there's just something about the name of Jesus. And there's just something about the name of Jesus. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Shout the name of Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Declare the name
niyo po ang lahat ng papuri. Minsan pa po nating palakbakan ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Diyos magpakailanman. Hallelujah! Praise the Lord, isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sapagkat minsan pa tayo po ay dinako po ng Diyos sa lugar nito upang patuloy pong sumamba sa Kanya pong dakilang pangalan. At there's no other name except the name of Jesus. Sabi sa mga oras po nito, tayo po kung meron po kayong mga banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin. Dito po sa Psalms 95, verse 1 up to 6. Sa awit po, kabanatang 75, mula po talatang 1 hanggang 6. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan, ating ngang handugang masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang hari, higit pa sa sinuman na dinodiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaniman ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siya sa ating may lalang. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa natin ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sa hapon pong ito, ang ating pong pag-uusapan is all about worshiping God. Yung pong pagsamba natin sa ating Diyos. Dito po makikita natin o mababasa po natin na ito po'y awit ni Haring David na kung saan ang awit ng pagpupuri sa Diyos kay Yahweh. At alam po natin na ang sabi po na what is worship? Sa Greek word po, ang worship po is proskuneo. Ayan. Proskuneo. Ayan. Proskuneo. Meaning, to bow down, to give reverence, to respect, to honor. At ito pong proskuneo na kung saan ay mababasa po natin sa Psalms 95, mula po verse 1 up to 6, na ang sabi po dyan na tayo'y lumapit, let us come. Ito po'y paglapit na nagpapakumbaba sa Diyos. Ito po'y pagbibigay ng mataas na karangalan, mataas na papuri sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po sa verse 6, come, let us bow down, and let us worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Doon po sa verse 6. Kaya, dito po, worship is giving praise to God. Ang pagsamba po ay pagbibigay ng papuri sa Diyos. Sinasamba po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, for who He is. Yun po yung tinatawag na pagsamba. Tayo po ay nagbibigay ng mga papuri sa Diyos sapagkat alam po natin na God is God. Ang Diyos po'y Diyos. At wala na pong papalit at wala na pong papantay sa Kanya. Ang sabi nga po dyan sa verse 3, sapagkat si Yahweh siya ang dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang hari, higit pa sa sino man na dinadiyos. So makikita ho natin, there is no other God except God who made the heaven and earth, who create the heaven and earth. At ang sabi po ng Psalms, heaven is my throne and the earth is my footstool. Ang kalangitan ay ang kanyang trono. Ang lupa, ang daigdig ay tungtungan lamang po ng kanyang paa. At worship is giving thanks to God. Ang pagsamba po ay pagbibigay din ng pasasalamat sa Diyos. Form of worship po ay
tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon, nagbibigay ng mga papuring salita sa ating Panginoon. Kaya nga po, yung pong 7 ways to praise the Lord, kung ating pong manda, 7 ways to praise the Lord, ano po yun? Toda, halal, shabak. Alam po ng mga, meron po tayo dito mga estudyante from previous. Yun po yung mga kinds of praise, di ba? Na kung saan you will shout for joy, you will sing spiritual songs, you will lift up your hands, kayo po'y lulundag, sasayaw. Yan po yung mga uri po ng pagsamba natin sa Panginoon as a form of our praise, as a form of our worship to the living God. Yun po yung ating ginagawang pamamaraan. At tayo rin po ay nagpapasalamat sa Diyos. Tayo po nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan. Kaya nga po sabi po dito sa Epeso po, lagi kayong magpasalamat sa Diyos sa 5:20 po. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. As we worship God, habang po natin sinasamba ang Panginoon, we will come to the Father sa pamamagitan po ni Jesus. Kasi sabi nga po ng John chapter 14, verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Walang makakalapit, makakapunta, makakarating sa Diyos, kundi sa pamamagitan ni Kristo. And as we go on, habang po tayo nag-aaral, makikita po natin paano po ba nangyari na si Jesus talagang naging daan para po tayo makalapit sa Ama. Na si Jesus po ang naging kordero na buhay. Ang kordero po na hinain, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. At dun po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything be thankful because this is God's will for you in the Messiah, Jesus. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat itong kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So habang po tayo nabubuhay dito sa daigdig na ito, we are created by God. Tayo po'y nilikha ng Diyos para po magbigay ng papuri, pasasalamat sa Kanya. Sabi nga po, di ba, ng New Testament, ng Matthew, kung wala pong magpupuri, sino po yung pong magpupuri? Mga bato. Amen po ba? Uutusan niya yung mga bato na mag-clap. Gusto niyo po ba? Na yung mga bato habang tayo naglalakad, may mga batong nagpupuri, nagkaklapan. But we are created into God's image. Tayo po ay create ng Diyos ayon sa Kanyang wangis para po magbigay ng papuri at pasasalamat po sa Kanya. Mga rason po, bakit po natin kailangan sambahin ng Diyos? Una po, God is sovereign. Makapangyarihan po ang Diyos. Isaiah 46, verse 9 to 10, alalahanin ninyo ang mga nakarang pangyayari, yung kilalanin ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko lahat ang gusto kong gawin. God declared that there is no other God except Him. Dineklara po mismo ng Diyos, I am God and there is no other. I am God. Kung mababasa po natin sa English, inulit pa po yan, and there is none like me, declaring the end from the beginning, and from the ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. So ganyan po makapangyarihan ang Diyos. He has no end. Mula pa po sa simula, bago pa lang po magsimula, naroon na ang Diyos. Kaya nga po doon po sa John chapter 1, di ba makikita yung pong sinabi niya na sa pasimula pa naroon na ang salita. Ano pong susunod doon?
Nang pasimula pa'y naroon ng salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Makikita sa verse po, basahin po natin, sa pasimula pa ay kasama na ng Diyos ang salita. Yung pong salita nun ay naging nagkatawang tao, which is the Lord Jesus Christ. Siya po yung pong salita na nagkatawang tao, si Jesus po. At noon pa lang po kasama na ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kaya po makikita natin na in the beginning, naroon na po ang Diyos. Bago pa lang po likayin, kaya nga po niya nalikad. Pwede po bang maglikha nang wala ka doon? Pwede ka bang gumawa na wala ka? O kasama ka sa nilikha? Hindi po. So, syempre po dahil siya ang naglikha, andun na po siya. Before the beginning. Bago pa lang po magsimula, naroon na ang Diyos. Kaya sinabi niya po magkaroon ng langit at lupa, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop, at tayo nga po ay nilikha ng Diyos. Number 2 po, God's love and mercy never cease. Hindi po nagmamaliw. Doon po sa lamentation o panaghoy, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. God's love is new every morning. Masarap po bang kumain ng yung po bang pagkain na ininit? Kailangan po yun habulin eh. Kasi po malapit na ho yung mapanis. Di ba po? Pag galing sa rep, natirang pagkain. Di ba po? Parang hindi na masarap. Masarap po talaga bagong luto. O yung mga pagkain po sariwa. Pero dito po sa lamentation, pinapakita po ng Diyos sa atin na napakadakila ang kanyang pag-ibig. At sinabi niya pa rin po, ito'y laging bago bawat umaga. Sariwa bawat umaga. Nakita niyo po ba yung pagsikat ng araw? Ako po tuwan-tuwa ko doon pag sumisikat ang araw at lumulubog ang araw. Sabi nga po ng Biblia, di ba, ng Psalm, mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang ibang papupurihan kundi ang Diyos. Diba? So, His mercy never comes to an end. Hindi po nagtatapos yung kanyang pagmamahal. Kung yung pong ating mga sa buhay, sometimes, iniwan ka, nasaktan ka, nabigo ka, pero ang Diyos, kailanman hindi ka binibigo at hindi ka bibiguin. His love is constant. Tapat po ang ating Panginoon. Number 3, God never leave nor forsake you. Hindi po tayo iniwan, sabi po ng Hebrews chapter 13 verse 5. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Kung mapapansin po natin, bago po yung pong word na hindi kita iiwan, ang sabi niya, huwag kayong magmukhang pera o masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang tao po kasi, sabi nga pong ganon, money is not bad, but the love of money is the root of all evil. Hindi po masama ang pera, kailangan po natin yun. Pero yun tayo po'y magmahal sa pera. Yun po yung masama. Kaya nga po, sabi dito, huwag tayo magmukhang pera. Masiyahan na po tayo kung ano yung meron tayo. Sapagkat ang Diyos ay sapat at tapat sa lahat ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Sapat po ang Diyos. Sapat ang Kanyang biyaya. Ilang taon na po tayo ngayon? Ilang taon na po tayong ginagabayan, inaaruga, inaalalayan ng Diyos. Kaya po, ang Diyos hindi tayo iniwan, ni pinabayaan man. Number 4, God is with you. God is with you. Sa Isaiah
sa Isaiah chapter 43 verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Ibig pong sabihin, sa gitna po ng ating mga suliranin, sa gitna po ng bagyo, sa gitna ng unos, God is always with us. Kasama po natin ang Diyos. Meron po kapag po meron ng mga trahedya, kanya-kanya na huyang takbuhan, iiwanan ka. Hindi ka niyan sasamahan sa gitna ng mga problema at suliranin. Pero ang Diyos, kapag po tayo ay nandun na sa kalaliman ng dagat na problema po natin, nandun tayo sa gitna ng apoy, hirap na po tayo. Alam niyo po ba, God is there. Naalala niyo po ba sila Daniel? Nung po sila ay tinapon doon sa pugon. Sabi po, nung hari, di ba 3 lang yung ating? Sino po yung 3? Sadrach, Mesak, Abednego. 3 lang yung tinapon, pero nakita nung hari, naging 4. At mistulang sumasayaw. Sila'y nagpupuri. Tuwan-tuwa pa sila, nasa pugon na. Biro mo, nasa pugon, nagsasayaw. Tapos nung sila ay nilabas, inamoy sila. Yung ang nagtapon yung ang naghulog Nasunog At yung sila Subalit, ang 3 na sinamahan ng Diyos. Kaya sila naging 4. Sabi nga nung hari, ang tingin ko ay Diyos ang kanilang kasama. So, makikita ho natin, and even nowadays, sa buhay po natin, sa panahon po natin yun, alam niyo po ba na mistulang Sadrach, Mesak at Abednego po tayo? Bakit? Wala man po kayo sa literal na mga pugon. Pero may mga suliranin tayo. Kala natin mag-isa tayo. Pero alam po ba natin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. God is with you. God is with me. And God is with us. He is Emmanuel. Tama po ba? Emmanuel. God with us. Kasama natin ang Diyos. Number 5, God hears prayer. Pinapakinggan, dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Sa Psalms 34 verse 15, mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing lagi siyang tumutugon. The eyes of the Lord is in us. Ang mata ni Yahweh laging na. Sabi nga pong ganun, we are an apple of His eye. Ibig pong sabihin talagang andoon na nakatitig, nakatingin ang Diyos sa atin. Tinitingnan niya tayo, sinusundan niya tayo. Alam niyo yung meron kang hinatid na hanggang sa lumayo na sa'yo, pero nakatanaw ka pa rin. Pero ang Diyos, iba. Kahit lumalayo ka sa Kanya, kasunod mo siya. Kasama mo siya. Tinitingnan ka niya, binabantayan ka niya. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Kahit anong layo natin, kahit anong iwas natin, God always watch. Na tinitingnan tayo ng Diyos. Ang mata ng Diyos ay nasa atin and He hears our prayer. Kaya nga po, sa tuwing tayo po ay nananalangin. Sabi niya doon sa awit, sa 17 po, sa verse 17, agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. When the righteous cry for help, andyan po ang Diyos. Ito po'y naranasan ko. Nung ako po ay munting nang mahalay, kanina po kinakwento ko po ito. Way back 1990, yan bago po lumindol.
doon po sa lugar po ng Baguio City. Nandun po ako sa tahanan, 2 na lang po kami. Umalis na po yung aming mga kasama at sila po yung mga nag-abroad na. Alam niyo po ba na dumating po yung pong taong yun. Bumukas ang pinto, narinig ko po meron pong bell doon. At narinig ko, sabi ko, bakit ang aga dumating? Nandun po ako sa Atip. Ako po yung naglaba, nagsasampay po ako. Doon po sa bahay po namin, nasa taas ng bundok, nasa Atip po siya. At alam niyo po ba na narinig ko po yung pong, ano yun? Yabag. Yun, yung yabag ng kanyang, kasi po nakasapatos eh. Yan. Umuwi ng maaga. Ang uwi niya po 4:00 eh. Umuwi po ng 2:00. Lumabas ng 2:00, kaya po 2:30, nandun na po sa bahay. Nandun po ko sa Atip. Sabi ko, pag po ako ay bumaba mula doon sa Atip, masasalubong ko po siya. Kasi po yung pong Atip, may library, nasa gitna po yung hagdan ng aming bahay patungo sa first floor. Ang kwarto ko po nandun sa dulo. Malapit po dun sa terrace, may terrace po, yung pong bahay. Alam niyo po ba, wala po akong ginawa kundi umiyak at tumawag sa Diyos. Umiyak po ako, tapos sabi ko po, Lord, itago mo ako. Lord, samahan mo ko. I cry for help. Umiiyak po ako, tumutuloy yung ano. Alam niyo po ba kung saan ako nagtago? May duyan po doon, naratan. Wala pong ibang cover. Duyan lang po na paganyan. Umupo lang po ako doon. Tapos habang ang aking mga luhay tumutulo, sabi ko, Lord, itago mo ko. Umakyat siya. Humakbang ang isang paa. Nagkatinginan ang aming mga mata. Titigan. Kala ko po nakita niya ako. Umiiyak po ako. Sabi ko, Lord, itago mo ako. Kahit po magsisigaw ako doon, sarado po ang mga bintana. May bintana po doon na nasa taas. Pero sarado po yun. Nasa Atip po yun. Nasa taas po kami ng bundok. Kahit magsisigaw po ako doon, hindi ako maririnig. Pero when I cry before God, at sinabi ko, Panginoon, tulungan mo ko, itago mo ko, iligtas mo ko. Alam niyo po ba, hindi pala ako nakita. Binulag siya ng Diyos. Binulag siya ng Diyos at bumaba. Hinahanap po ko at narinig ko nga po na bumaba siya, nasa patakbo po ako. Punta po ako doon sa kwarto ko at tinulak ko po yung pong double deck na aking pong higaan. At nandun po ako. Ang lakas ko po, ang bigat po ng double deck. Mabigat po, makapal po yung pong mga nun, naitulak ko po na isang tulakan. Hinarang ko po sa pinto. Kasi hindi ko po mabubuksan yung aming terrace. Dati po kasi ganun ginagawa ko eh. Pagka parating na siya, nandun ako sa terrace. Doon po ako nag-aaral. Tapos pagka pumasok na siya sa kwarto, tatakbo ko kaagad doon sa kwarto ko, sasarado ko na yung kwarto ko. Ganun po yung ginagawa ko. Pero that time po, hindi ko po nakapadlock, nakakadena po yung terrace. Kaya pumasok na lang po ko sa kwarto. So, nagkatitigan po kami. Pero God, yung pong tulo ng luha ko, at ang siyempre po pag umiiyak ka, di ba may hangin, umuuga-uga pa po yung pong yung duyan. Kasi siyempre yung hangin. Tapos umihikbi ka. Hindi niya ako nakita. Hindi niya ako narinig. Ganyan po makapangyarihan ang ating Diyos. Amen po ba? Ililigtas po tayo sa panganib. Number 6, God, intercession. Bakit kailangan natin purihin ang Panginoon? Sapagkat ini-intercede po tayo ng Diyos. Marahil nung time na yon. Andun yung pag-intercede sa akin ng Diyos. Andun yung pagsama ng Diyos. Lahat eh. Kaya sabi nga po ng Hebrews chapter 4 verse 15, ang ating pinakapunong pari itong nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Ang ating Panginoong Hesus po, siya po yung naging pari. Siya po yung naging tagapamagitan sa atin.
At hanggang sa ngayon po, dahil nga po si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay. Siya po ang naging tulay natin. Siya po yung naging mediator natin patungo sa Ama. Kaya nga po tayo nagkaroon po ng kaligtasan na nagmumula sa atin. Sasabi po sa chapter 7 verse 25, dahil dito lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailan upang mamagitan para sa kanila. Mga kapatid, Jesus is our mediator. Jesus is our intercessor. Iba po maraming beses ang sabihan, nananalangin ako sa Ama. Marami pong beses yan sa New Testament na si Jesus, pagkatapos niya po mag-minister sa maraming tao, magpagaling ng mga may sakit at karamdaman, pupunta po siya sa ilang na lugar, sa isang lugar na tahimik, sasakay sa bangka, mananalangin. Yan po yung ginagawa ng ating Panginoon. So sa kabutihan po ng Panginoon, sa lahat ng mga pag-i-intercede niya, pag-mediate niya sa atin, without the blood of Jesus na nabubudo sa krus ng Kalbaryo, wala po tayo lahat dito ngayon. Wala pong kalinisan ng kasalanan. Without shedding of the blood, there is no remission of sin. Wala pong paglilinis ng kasalanan kung walang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. And the blood of Jesus is sufficient. Yung pong blood, yung dugo ni Jesus ay sapat na upang po tayong lahat ay matubos ang ating mga kasalanan. At tayo po'y mapawalang sala. Sabi nga po dun sa inawit natin kanina, Jesus, the name above all things. In Jesus' name, there is freedom. In Jesus' name, there is healing. In Jesus' name, there is power. There is liberty. Sa pangalan po ng ating Panginoon. Number 7 po, God is near. Ang Diyos po'y malapit lamang sa atin. Tayo po ang lumalayo. Bakit minsan, sometimes, hindi po natin nararanasan ang kanyang presensya. Parang sinasabi natin, ang layo na ng Diyos. Nilayuan na ako, umalis ang Diyos, iniwan ako. Hindi ho. God is near. Yung mga saklolo sa mundong ito, pag tayo tumawag pag po may sunog, sino pong tinatawagan natin? Bombero. Pag po na-aksidente, ano pong tatawagan natin? Ambulance. Tapos saan po tayo dadalhin? St. Peter agad, kuya, ang bilis mo. Pwede ba naman muna sa ospital sandali? Para magkaroon ng bill, andun ka agad. Marahil sapagkat bago dumating ang ambulance, dikit na, pantay na ang iyong dalawang paa, pikit na ang iyong mga mata. Nakatirik na, o nakatirik ang mata mo, o kaya pikit na. Wala ka ng buhay. Bago dumating, kami nga po, ako po mismo, tumawag ng ambulance. Hello, pwede po ba kayong mabilis na sali? Hello, pwede po ba sa magpadala po ng ambulance dito po sa kasi po yung aking kapamangkin, kailangan po malipat po sa ospital. Umaan na po yung dugo niya, umaagas po yung dugo niya, hindi po na tumitigil yung pagdugo niyang niya. Nakunan po kasi siya. So, kailangan po niyang madala sa ospital. Alam niyo po ba, in-interview pa ako. At nung marinig niya yung apelido ng pamangkin ko, ay, kamag-anak namin yan, taga saan yan? Kinintuhan pa ako. Tapos sabi nga, ay ma'am, tanong ko lang po, kailan po ba kailangan yung ambulance? Ha? Sabi ko nga, hindi po ba ngayon? Sabi kong gano'n. Kaya nga po ako tumawag. Ganun po talaga. I experience. Ako po mismo naka-experience. At chinichika pa ako. Taga saan po ba yan? Kasi po ako taga ganito eh. Ay, ganun pa. Alam mo kuya, kailangan na namin yan eh. Andun na yung kailangan na siyang madala. Kasi yung asawa po ng pamangkin ko, gusto na rin isakay sa kanyang sasakyan. Sabi ko, wag mong isasakay. Kailangan yan ambulance. Kailangan bago ilipat. Ganun din po pala. Ilang oras din po. At alam niyo po ba, bago po makarating,
Minomonitor namin, tawag na naman ako. Sabi ko, nasaan na po yung ambulance? Ganon. Sabi ko, ganon. Sabi niya, ay, sandali lang po kasi po, naghahanap pa po ng driver. Yung ambulance naghahanap ng driver. Eto na ho, tinatawag na ho namin yung driver. Pero alam niyo po ba sa Diyos, once we call the name of Jesus at sinabi natin, Lord, help me. Tulungan mo ko. Kara-karaga, andyan ang tulong ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po ba, nung minsan kami po ay nag-Bible study doon po sa Dawang Bato. At pag uwi po namin, 7:00 ng gabi, mag-iinit po kami ng tubig. Ano pa po noon? COVID. Init po ng tubig. At ito po ay naiwan. Naiwan po magdamag ang tubig. Ngayon po, tulog na kami. Kung bakit naman po na nung araw po na iyon na nag-init ng tubig, yung pong aking kasama, ako naman po ay naligo na hindi po gumamit ng mainit na tubig. Ngayon po, ito na, magluluto po ako kinabukasan, Sunday. Pagbukas ko po, mostly po kasi, binubuksan ko muna yung ilaw doon sa aming kusina kasi nasa labas po yung aming lutuan. Bago po ako lumabas, that time, hindi ko po binuksan muna ang ilaw. Binuksan ko muna ang pinto. Pagbukas ko ng pinto, ang init, gumanon sa akin. Gumanon po sa akin ganon at nakita ko po yung kalan. Yung tubig, kumukulo. Tapos po, siyempre po, anong oras po yun? 7:30. Nagising po ako ng 3:00, nanalangin. Puri sa Panginoon. 5:00 po magluluto na ako. Pagbukas ko po, gumanon po sa akin yung init. Ang kalam po namin, ang tangke po namin sa bahay ay 3. Ang mga kalam po namin ay 3. Magkakatabi po yun, 2 tangke. Tapos, ang init po talaga, pati tangke ang init. Tapos, kulo na ng kulo ang tubig. 7:30 up to 5 o'clock, ilang oras po yun. Alam niyo po ba? Habang ako nagpupuri, ang naging meditation ko po noon na iingatan tayo ng Diyos. God protect us. God will protect us. Alam niyo po ba yung makita ko po yung pong takore, hindi po naubusan ng tubig. Pinatay ko po dali-dali yung kalan, tapos yung pong gas pinatay ko. At pinababa ko muna po yung init doon po sa lugar na yon, doon po sa ano. At katabi pa po nung kalan ay yung pong mga plastic. Alam niyo, parang nanlambot yung ano ko, pero sabi ko, Lord, salamat kung walang Diyos. Di ba po minsan 2 oras lang maiwan ang kalan, sumasabog. Sa amin pa po talaga, 3 pa yung tangking magkakatabi. Tapos ang dami pong kalan. Alam na po yun ang yung tabi-tabi yun, 3 kalan yan, tabi-tabi. Tapos yung isa po, apoy na kulo ng kulo. God is near. Andyan po ang Diyos. Nagbabantay, nagmamalasakit po lagi sa atin. Meron po ngayong grupo, malasakit. Napalitan na po ngayon, masakit. Nawalan po kasi daw ng pondo. Kaya masakit. Hindi na malasakit. Nawala na rin po, nababawasan na po yung letra. Kasi hindi po na po, nauubos po. Ang tao po nauubusan. Pero ang Diyos, hindi nawawalan. Amen po ba? Mauubos po ang pera ng Bangko Sentral. Pero ang Diyos, ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Number 8 po. God is a refuge, strength, and strong tower. Ang Diyos po ang ating muog, kalakas-lakas, at tanggulan. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may
kaguluhan. Ang Diyos po, handa po siya. Yung pong sinabing handa. Dito po sa mundong ating ginagalawan, hindi po lahat ng pinaganda ay naganda. Yan, katulad po ng mga sinabi ko kanina sa inyo. Pinaghahanda sila. Kung may sakuna nakahanda. Pero tandaan po natin, pag time na ng sakuna, yun nga po, di ba, nagkakaroon tayo ng fire drill sa school? Tama po ba? Sa establishment, nagkakaroon ng fire drill. Pero nung pong lumindol, nung nakaraang linggo, kami nga po, hindi na nakababa. Bakit kami hindi nakababa? Wala namang tumunog eh. Wala namang tumunog. Sabi nung gwardiya sa amin, ba't hindi kayo bumaba? Kailangan po pag lindol, baba agad. Sabi namin, di ba doon sa fire drill? Nagbibiroan po, di ba sa fire drill? 3 bell tayo bago tayo bababa. Unang bell kasi, sabi nila, warning, maganda ka na. O kaya, cover ka muna. Kasi, lakas pa yun eh. Pag pulindol, mga kapatid, huwag kayo kagad tatakbo na, lumilindol, tumakbo kayo, baka mag-collapse kayo. Pag po may lindol, stay where you are. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, tingin sa harap, tingin sa likod, tingin sa taas. Kung may babaksak, kung tingin sa tingnan nyo po yung paligid nyo. Tapos pag huminto na, tingnan nyo po kung saan po kayo tatakbo. Mga kapatid, kasi sa school, ano pong nangyari? May mga eskwelahan. Anong ginawa ng teacher? Labas! Labas! Mga estudyante, magsilabas kayo. Tapos sabi, nasan yung pipindot? Kasi may naka-assign ho yun na magpipindot ng bell. Ganun po sa mga gusali eh. O ikaw, Pedro, pipindutin mo ang bell. Ikaw ang pipindot. Umuwi na ang pipindot ng bell. Kaya yung principal sabi niya, mga estudyante, labas! Labas! Baba na, takbo, ganun. Wala na yung drill net, wala. Pero alam niyo po, the best drill you can prepare is called the name of Jesus. Tawagin niyo pangalan ni Jesus. Lord, tulungan mo kami. Kasi bibigyan ka ng Lord ng wisdom. Bibigyan ka ng Lord ng karunungan kung paano gagawin mo. Sasamahan ka ng Lord. Kami po nung pong lindol doon sa Baguio, nagsi-C80 po kami doon. Ang ginawa po namin, nung pong tumigil kami, binaba namin yung mga rifle namin. Kasi po kami noon nakatikas pahinga kami. Alam ko yun, no? Tikas pahinga. Nung nakatigas pahinga po, nakaganon. Nakaganon po yung rifle. Tapos may gumagalaw. Tapos sabi po ng commandant, yung pong nagte-train sa amin, kasi po mag-o-officer po ako that time. Sabi pong commandant namin, walang gagalaw. Tapos nung huminto po, kasi po unang uga, ang lakas eh. Nung unang uga po talaga niya, nung sa Baguio, nung 19 July 16, 1990, ang lakas po talaga ng uga. Binaba namin yung rifle, tapos po nung pong pagkatapos ng pangalawang uga, yung pong aftershock, marami po kasing aftershock ng series of aftershock. Saka po kami pinatakbo doon po sa slaughter. Sabi niya, baba niyo yan, punta doon sa slaughter. Tapos po nung po tumigil na mga 10 minutes po na pumito po yung aming commandant. Sabi niya, marami pong mga nabuwal kasi po merong mga matatanda doon sa gusali namin, mga taga-BIR, doon po nag-o-office. Pinabalikan po sa amin doon at yung po ay inakay namin papunta doon sa slaughter. Pero ang sabi niya gano'n, muna, mag-exhale, inhale muna kayo, huwag kayo kagad tumulong. Baka kayo rin kasi pagka tumutulong kayo, kayo rin pala nanlalambot. So muna tayo? Yung po bang, hindi naman po matagal, huwag naman kayo magpahinga ng 1 oras, wala na kayong magagawa nun. Minuto lang po, na kapag po alam nyo na kaya nyong tumulong, tulong po tayo. Pero pag hindi nyo po kaya, hayaan nyo na po yung iba, kaysa kayo pa po yung makadagdag na tulungan. Ganon po ang ating gagawin. Hindi po kagad na pag umuga, takbo na, lindol! Takbuhan na yan. Kaya po nagkakaroon ng stampede. Dapat po, pag pumilindol,
stay lang po kayo, patigilin niyo po. Pagtigil po, habang po nakatigil kayo, tingin na po kayo sa kanan, tingin kayo sa kaliwa. Kung may katabi po kayo, sasabihin niyo, sister, o sabihin niyo, classmate, o kung sino mang classmate katabi niyo, dito tayo tatakbo. Doon ang takbo natin, ha? Ganon. Ganon po ang dapat nating At ito po yung magagawa natin kung lagi po nating tatawagan ang pangalang Jesus. Nakita niyo po yung lundol, yung mga tao sisigawan, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Di ba? Yung mga nasa, napapanood po natin yan sa mga Facebook, sa mga social media po. So, God is our strength. Ang Diyos po ang ating lakas. Ngayon po, pinaghahandaan natin yung the big one. Huwag po kayong matakot. Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ang ating lakas. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapamakan. Ililigtas po tayo ng Lord. The name of the Lord is a strong tower. Ang lahat ng mga matutuwid na lumalapit sa Kanya, tutulungan po tayo ng Diyos. Hindi po tayo mapapahamak. Alam niyo po ba, habang po kami tumatakbo after po nung malakas na pagyanig, pinauwi na po kami. Sabi niya, uwi na kayo. Yung pong aming isang officer, hinatid po ako sa bahay. Habang po kami tumatakbo, meron pong pagtakbo namin, may bumaka po na lupa sa likod namin. May nahulog. Hati po. Di ho namin siya maahon. Kaya po ang mga tumulong po doon ay yung mga pulis na. Yung pong mga rescue team. Sila na po yung tumulong. Kasi kung kami po hilahin namin, talagang putol po yun. Kasi naipit po siya. Pagdaan po namin. At pagkabila naman po namin, bumaksak naman po yung aming tinutungtungan. Pag-alis lang po namin doon, bumaksak po sa bahay. Meron pong sanggol, yung pong isang pamilya doon, natabunan po sila. At nung malapit na po kami doon sa bahay namin, bumaksak naman po sa harapan namin poste ng Meralco. Ganun po yung lindol doon. Kala mo bang pelikula? Naranasan ko po yun. Kabila-kabila po. Bumabaksak ang mga gusali, may naglulundagan. Malayo po yung aming tinakbo. Malayo po yung aming inuwian. Wala po doon sa school. Siguro po mula dito hanggang monumento. Kaya po, nakita ko po yun. Nadaanan po namin yung palengke. May bumubukang lupa, may mga bumabaksak na mga gusali, may mga nagtatalo ng bata. Yung pong University of Baguio, kitang-kita po namin yun at tumatalon yung mga bata, mga estudyante. Ganun po. Doon po sa aming school, yung Baguio Central University, wala pong lumundag. Wala pong sapagkat andun po yung coordination po ng pinaka-commandant. Andun po. At yung pong mga officer doon ay mananampalataya rin po ng ating Panginoon. Kaya po nung pong paglabas po namin doon sa paaralan. Kasi nangyari po yun ay mga 3:15, mga ganun po yun, mga 3:00 po ng hapon yun. At DST time po nun. Yan. Number 9, and lastly po, God has saved you, washed away your sin, and adopted you as His own child. Bakit po natin kailangan sambahin ng Diyos? Siya po yung nagligtas sa atin. Siya po yung naglinis ng ating mga kasalanan. At tinuring niya po tayong mga anak niya. Ang lahat ng sumampalataya, sabi po ng John chapter 1 verse 12, ay binigyan niyang karapatang maging anak ng Diyos. Meron po tayong right. Inadapt po tayo ng Diyos. Na hindi naman po tayo karapat-dapat na mahalin. Hindi tayo karapat-dapat na ibigin. Hindi tayo karapat-dapat iligtas dahil tayo po'y makasalanan. Subalit dahil nga po sa pag-ibig ng Diyos, tayo po'y nilagtas niya, hinugasan tayo. Binayaran ng Diyos ang lahat ng ating pagkakautang. Binayaran ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Mapalad ang mga taong pinatawad ng kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad po tayo.
because of Jesus. Because dahilan po kay Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, meron na po tayong forgiveness na natamo. Meron po tayong kapatawaran na nakamtan. And lastly po, Jesus will wipe away every tear from your eye and you will see His glorious face. Ito po yung napakaganda. Nasabi po sa pahayag, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Marami po tayong kapigatian sa daigdig na ating ginagalawan. Marami pong mga sakit, marami pong mga pains, marami pong mga affliction, marami tayong pagtitiis. Marami po tayong mga suliranin. Bukas, sa makalawa, sa isang araw, bayaran na naman po. Diba po? Marami po tayong mga due dates. Marami po tayong mga pangangailangan. Umiiyak ka, nagdadalamhati ka. May kaguluhan sa loob ng iyong pamilya. May sakit karamdaman tayong nararanasan. Subalit, alam po ba natin, na even sa panahon natin ngayon, kayang-kayang pahiran ng Diyos ang bawat luha natin. Sabi nga po sa Psalms, yung bawat patak ng luha natin, ilalagay ng Diyos sa battle. Siguro ho, sabi ko nga po, pagdating ng tayo po'y harap na sa Diyos, ibibigay ng Diyos yung boteng yun sa atin. Anak, ito yung mga luha mo, inipon ko. Kanyang kita kamahal. At ang sabi po ng Matthew, huwag tayong mabalisa. Huwag tayong matakot sa buhay natin. Sapagkat even the count of our hair ay alam ng Diyos. Ang hibla ng ating buhok. Alam niya kung ilan nalalagas dyan. Alam niya kung ilan yung pumapalit. Alam niya yung nagpakalbo. At tinutubuan din naman ang buhok. Pero ang sabi po ng Biblia, God, ang Diyos, ang bawat hibla ng ating buhok ay bilang ng Diyos. So, ganun ka kamahal ng Diyos. Ganun ako kamahal ng Diyos. Ganun tayo kahalaga. Tayong lahat mahalaga sa Diyos. Sabi niya nga doon, kung yung mga ibong maya na nandyan lang sa himpapawid, walang nagpapakain dyan. Wala yan, walang nag-aalaga dyan. Pero pinapakain ng Diyos. Inaalagaan ng Diyos. Tayo pa kaya? Mahal na mahal tayo ng Diyos. At kaya po natin, ito po yung mga bagay na bakit po natin kailangan sambahin ng Diyos. Pag nakita natin ang kalakihan ng Diyos at kapag nakita natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos, hindi pwedeng hindi tayo sumamba. Hindi pwedeng hindi natin sabihin sa Diyos, Diyos, napakabuti mo. Panginoon, salamat sa katapatan mo. Salamat, di mo ko iniwan, di mo ko pinabayaan. Kanina po, hindi ko po alam kung kilala ng ating dalawang kapatid dito, yung pong si Ibanez, na anak po siya ng isang pastor, na last Friday lang po, gagraduate na po siya sa last year niya po at sa pagpapastor. Alam niyo po ba na nung last Friday, siya po ay nasagi ng truck at siya po ay nagpaikot-ikot sa daan. Doon po sa Malanday. Papunta po siya sa isang gawain. Salamat po sa Panginoon. Hanggang ngayon po, buhay. Hanggang ngayon po, naglilingkod sa Diyos.
Sabi nga po ng pastor kahapon, sabi niya, isa lang yun eh. Sa 4 na magkakapatid, isa lang siyang lalaki. Sabi niya, yung magdadala ng apelido ko. Pero iningatan ng Diyos. Meron niyo, nasagi ng truck, nagpagulong-gulong dun sa Malanday. Niligtas ng Diyos. Kaya sabi niya kahapon, purihin ang Diyos. Sa bawat araw, minuto ng ating buhay, marapat lamang na siya'y pasalamatan. Sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalulugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Our life, kailangan po ito pong buhay natin, sumasamba araw-araw. Hindi ko po sinabi sa inyo na araw-araw sumayaw kayo, nakataas ang inyong kamay, doon kayo sa classroom nyo, wala kayong ginawa, kundi kumanta, sumayaw. Baka madala po kayo sa mga nakakulay. Anong kulay yon? White ba yon? Yung doon sa may Mandaluyong? White ba yon? O yung pong may mga ganun na. Baka bigla kayong damputin eh. Sayo kayo ng sayaw. Kasi sabi, magpuri, sumamba. Di yun. Our life. Kapag po yan, hinandog natin sa Diyos bilang haing buhay, banal, kalugod-lugod sa iyo, ito po yung karapat dapat na pagsamba. God desire our heart. Nais po ng Diyos na yung puso po natin, yung buhay po natin, maihandog po natin sa Kanya. May offer po natin sa Kanya bilang pagsamba natin sa Diyos. Sabi po ng 1 chapter 4 verse 20, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ang ganyang uri ng pagsambay kinalulugdan ng Diyos. Sa verse 24 po, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos po ay hindi natin nakikita, pero siya po ay ating nararanasan. Kapag po tayo nagbigay ng buhay sa Panginoon at yung ating buhay po ay lumalakat sa liwanag at katotohanan ng Kanyang salita, we are worshiping God. At kapag wino-worship natin ang Diyos, worshiping God makes you whole. Mabubuo ka po. Yung pong buhay po natin ay mapapanuto. Yung pong buhay po natin ay maidadirect. Yung pong mga nawasak, bubuhin po yan ng Diyos. Wasak yung puso mo. Sabog yung utak mo. Wala kang direksyon. Once you continue to worship God in your life, kapag po patuloy nating sinasamba ang Diyos, inalay natin ang ating buhay sa Diyos, ibinigay natin yung ating lahat-lahat po sa Diyos. Hinandog natin sa Kanya. Pinagamit natin ang ating buhay. Alam niyo po ba, bubuin ng Diyos. Aayusin ng Diyos ang anumang wasak, sira sa ating buhay. Wasak na relasyon ng pamilya. Puro kabiguan. Puro pagdurusa. Aayusin niya ng Diyos. Bubuuin yan, babaguhin ng Diyos. Idadirect tayo ng Diyos. At ang sabi po ng Philippians, He who began a good work in you will be faithful to complete it in you. Sa Pilipos po, chapter 1, verse 6. Sabi po noon na siya na nagpasimula ng lahat ng bagay, tatapusin po ng Diyos. Tama po ba? Sa Pilipos po, kabanatang 1, natitiyak kong ang mabuting gawaing pinasimulan sa inyo ng Diyos
ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Tatapusin po ng Diyos dahil ang Diyos po ay may plano po sa ating mga buhay. Meron po siyang ginawang disenyo sa ating lahat, and God will accomplish His purpose in our life. Tatapusin ng Diyos ang layunin niya sa ating pong mga buhay. Kaya po sa oras nito, let us come and bow down. Let us worship the Lord our Maker. Let us give our life to Him. Ibigay po natin ang ating buhay sa Diyos na may lalang ng langit at lupa. Tayo pong lahat ay magsitayo. Mabuti ang Diyos, tapat sa kanyang pangako. Kaya sa oras po nito, wala pong dahilan upang hindi tayo magpasalamat sa Diyos. Wala pong dahilan upang hindi ka sumamba sa Diyos. Marami pong panahon, maraming pagkakataon na tayo po'y sinamahan, niligtas, iningatan ng Diyos. At sapat na po ang kanyang pag-ibig upang sabihin natin sa Kanya, Diyos, napakabuti mo. Siya'y mabuti, siya'y tapat. Sa dalamhati, sa kabiguan, naroon ang Diyos. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa Ng aking puso, hindi mabibilang pagkakataon. Patunay na katapatan mo. sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluhan ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulot. Dan salamat, Panginoon. Salamat. Minsan pa po nating ideklara na mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi
tayo iniwan ni pinabayaan ng Diyos. Panginoon, kulang po ang salita upang ikaw ay sambahin. Kulang po ang pagtaas namin ng kamay. Kulang po ang aming paglilingkod upang pasalamatan ka sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Bawat sandali, nararanasan namin ang iyong kapangyarihan. Nadarama namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Sa kabila ng aming mga pagtalikod, sa kabila ng aming paglayo sa iyo, nariyan ka palagi. Handang saklolo, nariyan ka palagi sa aming tabi. Tapat kang nangako sa amin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan mo. At tumutugon ka sa aming mga dalangin. Salamat po sapagkat ikaw ang mabuting pastol at hindi na po kami mangangailangan pa. Salamat po sapagkat ikaw ang manggagamot ng aming mga buhay. Mga sakit, karamdamang pisikal ay kayang-kaya mong pagalingin. Maging ang aming mga emotion, kayang-kaya mong pagalingin. And you are God. Ikaw ang aming tagumpay. Sabi mo sa Korinto, pinaparada mo kami sa parada ng tagumpay. Hindi kami nagiging talunan sapagkat ikaw ang lumalaban para sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng kalakasan, sa lahat ng mga opportunity, privileges na binibigay mo. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, dakilang pagmamahal sa aming mga buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo ng aming mga kasalanan. Salamat po sapagkat tinuring mo kaming anak mo. Ama, sa oras na ito, hayaan mo po na ang aming mga buhay patuloy po naming maialay sa iyo bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo pong harapan. Kailangan po namin na araw-araw na ang aming mga buhay ay magbigay ng karangalan sa iyo pong dakilang pangalan. Magbigay ng kaluguran sa iyo. Mapangiti ka namin, O Diyos. Malugod ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Sa oras po nito, anuman ang ating pong mga pangangailangan sa Diyos, kayang-kaya po ng Diyos tugunin ang lahat ng ating pangangailangan. Wala pong mahirap na bagay sa Diyos. All things are possible with God. He is the God of all flesh. And nothing is too hard for Him to do.
Siya po ang lumikha ng langit at lupa. Siya po ang lumikha sa atin. Siya po ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pinasan ang lahat ng kapighatian, pinasan ang lahat ng kasalanan natin. Lahat ng kahinaan, kasamang napako ni Kristo. Siya'y naging sumpa. Subalit, pagkalipas ng 3 araw, siya'y nabuhay na muli. Umakyat at naupo sa kanang trono ng Diyos Ama. Sapat na po si Kristo. Sapat na si Jesus. Para po tayo magkaroon ng assurance na ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay kung ito po'y kalooban niya. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon mo sa lahat ng pangangailangan ng mga babae at lalaki na dinako mo ngayong hapon. Salamat po sa tagumpay. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa iyong yakap. Salamat po sa iyong pag-aayos sa relasyon ng aming mga pamilya. Salamat po at binigyan mo kami ng opportunity para paglingkuran namin ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Salamat po. At sa oras po na ito, marapat lamang po na ibalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po nating ideklara ang katagumpayan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Let's continue to rejoice and praise His name. This is the day. Oh, this is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and
the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, for the last time. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Oh. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will. So my heart, and so my heart will sing. You are good, you are good, and with so my heart will sing. You are good, and I will.